Alam nyo ba guys, kahapon, ganyan yan. Nagpapakainis yan sa sarili niya, tapos bigla siyang umiyak. So nagitla ako, sabi ko, bakit ka umiyak? Kala ko nakagat ng lamok. Wala naman. Di kinarga ko siya. Tapos nung inilapag ko, nakita ko na lang, dumudugo na dito, ayun, yun. Dumudugo na, kinalmot pala niya. Ayan o. Kinalmot niya. Napaka-sharp talaga ng ng tawag dito, ng kuko ng baby ba. Ayan o, nung nakaraan dito sa noo, wala na. Ayan o, mayroon ng bago. Dugun-dugo yan kahapon. Tapos yun, iyak siya. Inis ba siya sa iyak? Akala ko, sabi ko, ba't ka biglang umiyak? Akala ko nakagat ng lamok. What you want? You want milk? Lid, you want milk? Huh? Oh, oh, oh. Khalid! Hi, Khalid! Hello, baby! Antok pa yata ito. Medyo malamig ang panahon kahapon at saka today. Umuulan. Ayan. Hi! Hello people! Good morning. Today is Monday. Oras na ba? Noon na pala. 12 noon na. Ayan. Parang madilim. Si Khalid, nabihisan ko na, naliguan ko na. Papunta kami ng Correios. Alam nyo guys, inis na ako dun sa padalahan dito, yung Correios kung tawagin, or post office. Well, pagkakamali ko din naman kasi sa DHL ko sana siya ipapadala yung mga documents nga namin, documents ko pala, para maasikaso sa Pinas, yung gagamitin namin para sa residence ID dito. So, sa DHL ko sana siya ipapadala. Kaso, nalaman ko na ang Correios pala or post office nila dito is nagsesend din ng documents sa Pinas. So nagpunta ako sa branch nila dito malapit sa lugar namin. And ang sabi sa akin is 2 weeks daw or 15 to 18 days daw bago dumating sa Pinas. So nung nakapag-inquire na ako sa DHL, mga almost 2 weeks din. And sobrang mahal sa DHL. Alam niyo naman yun guys. Siguro mga 200 plus hiyas dito. Nakapag-ask ako is around 250 hiyas. Which is dun sa Correios na napagtanungan ko guys. Nung nakaraan nga, kung saan dun ko sinend yung aking documents is, nagbayad lang ako ng, asan pala yung resibo ko? Nandun, i-repair ko. Nagbayad ako ng 27 yata, or wala pang 30 hiyas. Tingnan nyo yung difference. 220 yung na-save ko sa pagpapadala. But then, hindi na ako mauulit guys na magpadala doon. Bakit? Hanggang ngayon wala pa. Hindi pa dumadating sa Pinas yung aking papel. And then, chinecheck namin ang kapatid ko sa tinatrack namin kung nasaan. Parang lumalabas sa system is nandito pa rin sa Brazil. Pero yun guys, nagpadala ako ng February 14. Today is March 25 na. So, 1 month and 11 days. Magwa 1.5 months na siya. And, yun nga, lumalabas na nandito pa rin sa Brazil yung aking paper. Pupunta ako doon. Magre-reklamo na talaga ako guys kasi it's my 4th
times na magpunta doon para i-follow up. So, wala din yung na-save ko guys na 220 kasi nag-u-Uber ako papunta doon and ang laking abala kahit wala akong work kasi palagi kong kasama si Khalid, yung baby, wala naman ako mapag-iiwan. So, naiinis ako ng sobra and yun nga, inshallah, andun pa rin yung paper kung sakali para ma-withdraw ko na. And then, itatry kong i-refund yung pera kung sakali. Tapos, punta ko ng DHL. Ipa-DHL ko na kahit medyo mahal. Hi! Tinitignan pala ako ng baby Khalid natin. Hello! Hello! Naka-ano siya, long sleeve guys. Ayan. Kasi, pero manipis naman to. 2 days na nag-uulanin and parang medyo nalalamigan ako sa panahon ngayon. So, hindi ko naman siya sinuotan ng panloob. Ito lang, kaya okay lang. And meron naman akong dala na extra na damit niya. Prepare ko lang yung bag niya. So, ayun, hindi na ako mauulit magpadala sa post office nila dito sa Correios. Alam nyo guys, kung alam ko lang na ganun, sa bagay, hindi ko nga alam, kaya doon nga ako nagpadala, no? Grabe, more than a month, and nagagalit na yung asawa ko kasi sobrang tagal. Yung mga papers niya is tapos na, ipapadala na lang dito. Mahal din ang padala sa kanila, guys. Nagtanong yung family niya ng DHL, Egypt papunta dito, is around 2,000 plus Egyptian pounds. So, napakamahal din. Nasa, magkano ba ngayon ang Egyptian to peso? Basta parang double yata. Or kulang-kulang triple. Ganon. So, parang nasa 5,000 mahigit ang padala. Eh, meron ba akong bariya? Nakakainis. Sobrang naiinis ako. Kung DHL, nag-aasikaso na sana yung nanay ko ng papers ko ba? Nasaan yung, baka yung makalimutan ko yung resibo. Kunin ko muna. Kami aalis na guys. Babalitaan ko kayo kung anong mangyayari sa aking lakad, sa aking papers. And yala, let's go. Naiinis na si Khalid. Alis na kami guys. Waiting kami guys ng Uber ni Khalid. 1 minute na lang, papunta na dito. Ayan, nandito na. Bahay na kami guys. Madali lang kami. Wala pang 1 hour. Ayun, alhamdulillah. Kalma-kalma lang ako doon. Fasting pa naman tayo today. But anyway, nag-send na sila ng complaint. Nag-email sila. And waiting daw ako ng mga 1 week ulit. Kung anong magiging response nila. Pero inshallah, during this week is dumating na yung paper ko sa Pinas. Kasi guys, sobrang tagal na talaga. And, ayun, nai-stress ako ng sobra sa kaiintay. Ayun, kinuha lang dun yung name ko ulit, yung address sa Pinas, address ko dito, email ko, number ko. Ayun, tapos ang sabi nila sa akin, hindi daw nila matatrack yung documents kung nasaan na pag nakalabas na daw ng Brazil. Ewan ko bakit ganun sila dito. So, doon naman sa tracking system na lumalabas sa kapatid ko, sa Philippine Post Office, ang nakikita din nila is, andito pa daw sa Brazil. Naguguluhan ako, pero sobrang tagal guys. Grabe, 41 days na. And wala pa rin. Hindi ko alam kung ganong katagal pa bago dumating sa Pinas yun. Grabe. Ayan o, yung paper ko punong-puno na ng sulat-sulat ulit. May number dito nung ano, yung transaction ko ng, yung complaint ko. Pinasulat lang nila sa akin. Okay.
Nakipag-usap ako mismo sa sa supervisor nila doon. Hindi, tapos ang hirap-hirap, hindi marunong mag-English. So, ayun, asa kami sa Google Translation. But anyway, sobrang init sa labas. Akala ko medyo malamig yung panahon. Pero okay lang, manipis naman yung damit ni Khalid. And, ano na, 1:48 na ng hapon. So, matutulog muna ako kasi sumakit yung ulo ko sa init ba. And then, mamaya pa ang mag-rib. 6:06, gano'n. Khalid! Kita nyo ba yung outfit ni Khalid kanina? Pakita ko sa inyo. Hi! Hi, Khalid! Uy! Khalid! O, yan yung kanyang outfit today. Pero ano to guys, manipis and wala siyang damit sa loob. Kaya okay lang. Diaper lang sa loob. Ano? Bebe! Khalid! Grabe. Ang dami niyang kagat ng lamok. Oh, kita nyo ba yan? Ayan oh. May kagat-kagat siya ng lamok. Tapos ako din, kinagat din ako sa noo. Bali wala yung bigay sa akin ni Shena na mosquito bed nito. Hindi ko nga siya magamit kasi maliit yung kama namin. Well, malaki tong kama na to, pero pag 3 kami, maliit siya. Hindi kakasya kung ilalagay ko pa yung mosquito bed niya. So, ayun. Bali guys, ano pala, lilipat ulit kami ng room. Pero dito din, same building din, same floor. Pero medyo mas malaki-laki siya ng konti kasi meron siyang door. Pero wala siyang meron siyang, anong tawag doon? Hindi ko ma-explain ng ayos sa inyo. Wala siyang mismong door, pero may door. Ano daw, basta ipakita ko na lang sa inyo. Yung kitchen ba, naka-separate siya. And then yung toilet, naka-separate din siya. And then, medyo malaki-laki yung space ng room. And, ayun, magdagdag lang kami ng 200. So, bali 1,000 yun. Pakita ko sa inyo ngayon kasi, inano nila, medyo pininturahan nila ng konti kasi yung umalis, ang dumi-dumi ng wall. So, ayun, medyo, parang lumang style lang siya kaysa dito sa room namin ngayon. Pero, mas maaliwalas. Ito kasi guys, pakita ko sa inyo. Pasensya na sa kalat ulit. Ayan kasing window na yan, guys. Kapag sapit ng ganitong... Oh, may nakapasok na langaw. Kapag sapit ng ganitong tanghali, is sobrang init ng panahon. Hindi naman siya sobrang init kasi may hangin. Pero yung isang room is iba yung sikat ng araw. Pakita ko na nga lang sa inyo. Iwan ko madali si Khalid. So, itong room namin is number 8. And yung room na yon is number 1. Ito lang din, same hall lang din. Pakita ko sa inyo ngayon. Ito guys, yung hallway. Ayan siya. So, ito yung room namin. Room number 8. And then, ito lang yung room na lilipatan namin. Room number 1. While nasa labas kami, merong nagpintura dito. Ayan, makalat pa. Ito, medyo maluwag siya. Kung titingnan. Ganyan siya. O diba, yung window niya is mas mahangin, hindi siya nasisikatan ng araw masyado dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na kitchen, pero wala siyang door, pero open. Pwede ko siguro siyang lagyan ng parang pinaka-kurtina na lang. Tapos yan yung sink niya. Lilinisin na lang to guys. And nakagandahan, meron na siyang nakalagay dyan na plywood na pwede kong mapatungan. Ayan siya, may window lang dito. Tapos dito ay meron ding patungan. So, ganyan yung itsura niya. And then, yung toilet niya is ganyan lang. Madumi, lilinisin ko pa yan, guys. So, ayan. At least may door na yung toilet dito. May shower dyan area. Tapos, yan yung pinaka-toilet. So, lilinisin ko pa yan. Pasensya na kayo sa dumi. And today, ako maglilinis para mamayang gabi makalipat na kami dito. Ayan siya. Malapit lang din. Ayan yung room namin, yung naka-open. In-open ko para pag umiyak si Khalid.
Ayun si Khalid. Pakita ko din pala sa inyo yung pinag-aanuhan namin. Pinaglalabahan namin. Sobrang kalat ng bahay, guys. Pasensya na kayo. Yung pinaglalabahan naman namin is dun sa pinakadulo. Ito siya. Pakita ko sa inyo. Yan. May washing dyan. And ayan yung sampayan. May nakaschedule today. Ako kasi is Friday and Saturday. Balik na tayo. Hi guys! Iftar time na. So as usual, ako lang yung kakain kasi si Mr. ay nasa work. Doon siya nag-i-iftar. And simple lang yung niluto ko. Nagluto lang ako ng rice. Tapos itong aking ulam. Simple lang pero masarap. Atay! Ayan siya. Tapos na-miss ko agad na mag-coffee. So, ayan, kain tayo. Nanonood ako ng vlog ni Erna. Tapos itong aking cold water. Si Khalid ay tulog. Ayan. So, kain tayo guys.